Hanging habagat, medyo numipis o medyo namahinga muna, pero intertropical convergence zone na magdadala ng pag-ulan sa silangan ng bansa, especially sa Eastern Visayas at Mindanao, iiral. Kaya nalalabi ng Northern Luzon kasama ang Metro Manila at Southern Luzon, isolated rain showers lamang ang maaaring forecast natin ngayong araw. Ilang bahagi ng kanluran ng Visayas at Mindanao, ganun din ang mararanasan. At geomagnetic field na KP4 index, inaasahan din na nakataas ngayong araw. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, June 19, 2025. Ang oras nating boss may umaga ay alas 10:44 na ng umaga. Inaasang isolated at forecasted lamang na mga pag-ulan ang maaring iiral ngayon sa bahagi ng buong bahagi ng Luzon, kabilang na ang Metro Manila at Southern Luzon. Bagamat mataas ang ating overcast at cold, humid at gloomy ang iiral sa atin ngayong araw. Dahil mataas po yung daloy ng Stellis na magbubunsod ng mataas na water vapor sa silangan na magdadala naman ng iba't ibang bahagi o iba't ibang mga pag-ulan o kalat-kalat na pag-ulan sa ibang panig ng Luzon area. Medyo numipis at masyadong manipis ngayon ang ating habagat o yung southeast monsoon, kaya medyo mai-consider natin na parang nag-rest muna o namahinga muna yung daloy ng ating habagat. At dahil sa namahinga ng bahagya o masyadong mahina ang ating habagat, ay naitutulak ng Stellis ang daloy nito, kaya hindi natin mararamdaman sa ngayon ang daloy ng amihan. Magkakaroon lang tayo ng yung transmission o yung thermal exchange na mangyayari. Ibig sabihin ng thermal exchange ay iiral po yung salubungan ng mainit na temperatura o hangin mula sa silangan dito at yung malamig naman dito sa may bandang kaluran. At dahil dyan ay inaasahan po na magiging isolated at kalat-kalat ang magiging ulan natin. So ngayon medyo makakaramdam tayo ng medyo overcast, minsan susumpong na maaraw at maya-maya susumpong ang makulimlim, and then bigla ang magkakaroon ng mga ilang localized thunderstorms. Kaya na lamang dito sa ating lightning detection system nakikita natin na may umiiral ng mga ilang pagkulog at pagkidlat, lalo na sa may bahagi ng silangan ng Luzon. Kasalukuyan nasa 32 lightning strikes ang recorded sa aking animation, pero sa real time natin ay nasa total of 36 ang ating aktibong lightning strikes ngayon. Ang kasalukuyang mas active ngayon mostly within 20 minutes. Latest sa 20 minutes ay nasa bandang Bicol region at dito sa may baybayin ng kanluran ng Northern Luzon. Pero malayo naman ito, bandang West Philippine Sea. At may mga huling record tayo 20 to 40 minutes ago at sa more than 60 minutes ay dito sa may bandang bandang Isabela, sa may bandang Santiago, nagkaroon din na ng mga pagkulog at pagkidlat sa kanila. So maliwanag naman na mga isolated ito. Sa ating current conditions, overcast, gloomy at partly cloudy. So partly to mostly cloudy at medyo nagiging makulimlim tayo. So napaka-overcast na magiging lagay ng panahon natin ngayon mga folks. At mula sa ating forecast storm prediction, makikita natin ay madalas partially rain ang iiral sa atin hanggang this coming weekend po. At makikitaan po ang at least 20% ngayong araw at bukas ay magiging 90% ang mga pag-ulan. So medyo overcast talaga ang nakikitaan natin na magiging forecast. So yung inaasahan na rainfall forecast natin ay maasahan din na may mga forecast ito na pinapakita, pero makapapansin natin na isolated din ang maaaring magiging forecast. Maliban na lamang sa katimugan na bansa, especially Mindanao na mas makakaranas ng ulan dala nga po ng intertropical convergence zone. Sa lowest temperature na tala, naka-weather station kanina ng 3:29 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26 degrees Celsius at kahapon 32 degrees o 32.7 degrees Celsius ang pinakamataas namin na temperatura na itala kahapon ito ng hapon at 3:12 PM. At sa ating inaasahang heat index kahapon, mataas, 44.2 degrees Celsius.
ang mataas na naging heat index namin sa Caloocan. Kaya hindi ibig sabihin makulimlim mababa na ang ating init pandama. Minsan mas tumataas pa yan dahil sa masyadong mataas ang ating outside humidity, and then sinasabayan ng pagtaas din ng ating outside temperature. Kaya hindi rin maganda kahit na makulimlim o overcast ang ating lalagay ng panahon. Wala naman sa inasang forecast ng heat index, wala tayong latest na mataas na heat index ngayon. So kasalukuyang cushion kami, pero inaasa namin heat index ngayong umaga 33 degrees Celsius po. At inaasang mas tataas pa ito mamaya hanggang 41 degrees Celsius starting alauna hanggang alas 2 hanggang alas 3 daw ng hapon. So medyo mababa ng konti pero maabot pa rin ng 40, so hindi pa rin maganda. Sa ilang bahagi naman ng bansa selected ay ang Ilocos Norte, 36 degrees Celsius po ang inyong inaasang forecast na heat index ngayong araw. At aabot sa pinakamataas sa 40 degrees Celsius ngayong 12 hanggang alas 2 daw yan ng hapon. Sa Tuguegarao naman, sa ako pa rin ng Cagayan Valley ay nasa 36 degrees Celsius naman ang inyong extreme caution na heat index forecast. Pero aabot pa yan sa mas mataas na hanggang 45 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So mukhang magiging mas mainit ang inyong temperatura dyan o yung heat index. So ibig sabihin lamang nito, mukhang medyo magiging mas maalinsangan kayo dyan dahil sa umiiral na easterlies din natin. Kaya expected ang mas maalinsangang panahon. Sa bandang Santiago naman, Isabela ay ang inaasang heat index sa inyo dyan, aabot 35 degrees Celsius. Pero tataas pa yan hanggang 42 degrees Celsius starting ngayong tanghali 12 o'clock hanggang alas 2 daw ng hapon. So magiging mainit ang inyong maghapon dyan. Sa Pangasinan naman, sa Dagupan, ina-expect ay 34 degrees Celsius ang kasalukuyang forecast ng heat index sa inyo. Pero mas tataas pa rin yan na hanggang 44 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 daw ng hapon. So magiging mainit ang ating heat index sa bahagi nga po ng Northern and Extreme Northern Luzon. Sa bandang Tarlac, Central Luzon, 33 degrees Celsius ang inyong kasalukuyang extreme heat index forecast. Pero aabot din sa napakataas na heat index mamayang alauna, aabot ng 46 degrees Celsius. Danger ang inyong magiging heat index. So, ibig sabihin lamang mukhang magiging mas maaraw tayo o mas mataas ang ating magiging temperatura kahit na makakaranas tayo ng madalas na overcast depende kung magkaroon tayo ng isolated rain showers, at least medyo makukontrol muna ang tinding init. Sa Batangas naman ay nasa ang heat index sa inyo 38 degrees Celsius po, pero tataas pa yan hanggang 42 degrees Celsius starting ngayong tanghali 12 o'clock hanggang alas 2 daw ng hapon. So magiging mainit din. Sa parte naman ng San Jose, Occidental Mindoro, inaasang heat index sa inyo 37 degrees Celsius po na extreme caution, pero tataas pa hanggang 40 degrees Celsius extreme caution mamayang alas 11 hanggang alas 12 po ng tanghaling tapat. So medyo bahagya na considering mainit pa rin at extreme caution, at least ay naglalaro lamang sa ganyan ang magiging temperatura nyo. So mataas pa rin pero at least hindi naman siya sobra. Sa Cebu naman, inasang heat index sa inyo 38 degrees Celsius po. At inaasahang aabot pa yan sa hanggang 40 degrees Celsius mamayang alas 11 hanggang alas 12 po ng tanghali. At the rest, kasama ang Davao City sa Mindanao ay mababa lamang, so wala tayong magiging komento. Hanggang 33 degrees Celsius lang pinakamataas ninyo. Ibig sabihin, kasalukuyan kayo nakakaranas ng mataas na humid at maulan. Ganon din sa Zamboanga Peninsula. Pero aabot pa yan sa pinakamataas na hanggang 36 degrees Celsius to 37 degrees Celsius starting 11 hanggang 12 o'clock ng tanghali. Pero ang importante, hindi siya umaabot man lang ng 40 degrees Celsius na heat index. So kahit extreme caution, pero tanggap o medyo kaya-kaya na po ng katawan natin yan dito sa Pilipinas. Pagka kasi lumalagpas na ng 40 degrees Celsius, minsan umaabot pa ng 44 degrees Celsius, yan ay mas bad news at hindi po maganda. Medyo hirap na ang ating katawan na kayanin ang ganon katinding alinsangan o init pandama. Samantala kung itatabi naman natin sa peak extremes in past 24 hours, kaka 9 o'clock lamang ay makikita ang pinakamataas na air temperature, Katbalogan, nasa 34 degrees Celsius po ang highest.
Sa Baguio, almost stationary pa rin at 17.2 degrees Celsius. Since kakapasok pa lamang ng 9 o'clock, wala pa rin tayong latest na precipitation rate. So maya-maya silipin na lamang ninyo. Depende kasi kung maagang nag-a-update yung data mula sa OGMET. Minsan very late na rin sila minsan ng konti mag-report ng kanilang 24-hour period. Pero in past 24-hour period, minsan ay mas maaga naman din silang nagpapakita. Pero inulan kami dito sa amin sa Caloocan kahapon, umabot ng 12.3 millimeters ang naging total rainfall namin kahapon. Kaya umabot na ng 82.2 millimeters ang last 7 days total rainfall namin sa Caloocan. So ibig sabihin, for the month of June, nakaka-total of 283.2 millimeters na kami. So halos abutin na namin ang June average rainfall na 357. So mga 74.7 mm na lamang ang kulang para maabutan namin ang huling June average rainfall namin na 357.9. Kapag naabutan namin yan, ibig sabihin manatiling mataas ang average rainfall namin sa Caloocan, ganyang kataas for the month of June. Pero pag hindi yan naabutan, ay inaasahan na lumalabas mas mababa ang average rainfall namin ngayong taon ng June 2025 po. So, yun po ang magiging simple logic niyan. Pagamat ay kalahating buwan pa lang naman tayo, so maaari pang abutin yan. So, obserbahan natin kung magkakaroon pa ng mga pag-ulan dito sa amin sa Caloocan since madalas nagkakaroon na tayo ng overcast na panahon. Sa ating outside humidity, 83% po na walang pinagbago since last hour ang ating outside humidity. So medyo mataas po ang ating outside humidity. Asahan po kung tataas ang ating temperatura ay magiging malagkit-lagkit na naman na alinsangan ang mararamdaman natin. Lalo na sa silangang bahagi naman sa kung saan una kayong tatamaan ng bugso ng eastern list. Atmospheric pressure natin ay nakasampa sa 1,010 hectopascals ang ating atmospheric pressure and steady ito since last hour. So magiging mataas naman ang ating atmospheric pressure. At nasa moderate po ang ating air quality ngayon. Malamang thermal inversion na naman ang umiiral dahil medyo nahaharang nga po yung ating mataas na himpapawid. Hindi agad nakakaalpas at umabot sa 39.4 micrograms per cubic meter ang ating particulate matter level 10. So 82 po ang ating moderate air index kaya magmas po sa mga sensitibong mga baga. High tide and low tide status so far. Low tide po tayo ngayon. Mababa ang sea level so far. According dito sa ating monitoring, may mahigit 5 hour pa kung ito ay tataas muli. So, kung titingnan natin ang sea level, pinakamataas mamaya, mga bandang alas 2 o quarter ng 3 o'clock PM, mamaya, 0.9 meter ang magiging pinakamataas na sea level natin. So, hindi naman ganun sobrang kataas, pero ingat na lamang sa magiging pag-alon natin, lalo na sa silangang may bayan na kung saan malakas ngayon ang easterly trade wind na magbubunsod yan ng malakas na gale force winds dito. At maring magkaroon ng mga ibang swelling ng alon dahil po sa lakas ng hangin. Sa kanluran, medyo kalmado ang ating hangin dahil mahina o halos napakanipis ng ating habagat. Kaya halos hindi natin ramdam ito or nagmumonsoon break tuloy na tinatawag sa ibang mga weather agencies natin. So, ingat na lamang. At sa ating almanak naman, sumikat ang haring araw kaninang 5:27 AM at inasang lulubog po ito mamayang 6:27 PM. Ang last quarter na 47% illuminated na lamang na sinag ng buwan. Actually, kagabi pa yan, nagla-last quarter ay nasa natin palubog pa lamang ito ngayong umaga. Nasa 42 degree angle pa lamang o altitude ng ating position ng ating buwan. Ayan o, palubog pa lamang siya ngayong umaga. Pero inaasahan ang susunod nitong moonrise ay hating gabi na, 12:31 AM, bukas yan ng madaling araw, at kinabukasan na ng tanghaling tapat na 12:14 PM naman ito lulubog. So inasan, lulubog ito ngayong umaga, ngayong tanghali rin. Mga bandang 11 o 12 din ang paglubog nito mamaya. So take note yan. At sa ating local weather outlook para ngayong Huwebes at Biyernes, gaya na ating sinabi, partly cloudy ating maghapon, chance na pag-ulan 19% to 20% lamang dito sa Metro Manila, kung hindi man sa amin sa Caloocan. So, pumasok man yan, malamang isolated lamang o mga ilang kalat-kalat lamang na pag-ulan. Bunsod lamang siguro ng daloy ng easterlies at water vapor na magko-condensate pagdating po ng hapon o yung iniiral na mga afternoon showers natin.
Highest and lowest temperature expected ay inaasahan maglalaro 33 to 34 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 26 degrees Celsius. Ayon naman sa ating local weather advisory, Care of Pag-asa sa data feed nila, ay bukod sa ITCC, may ITCC since kahapon pa, mayroon silang minabantayan pa rin yung low pressure area dyan sa may bandang La Union. Pero hindi naman natin noticeable yan sa satellite imagery. At dahil dyan ay hindi natin consistent na recognize yung tinutukoy ni Pag-asa na low pressure area dyan sa may bandang Baknotan, kaninang madaling araw yan, La Union. So bandang kanluran yan. Ang nakikita lang naman natin dyan ay dulot lamang ng water vapor at yung umiiral pa rin na manipis na habagat na nagbubunsod ng mataas na water vapor sa baybayin. Kaya po nagkakaroon tayo ng mga localized thunderstorms dito sa may kanlurang bahagi ng Nodo Luzon mula pa noong nakarang araw. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita natin sa buong bahagi ng Nodo Luzon muna ang kalat-kalat na mga kaulapan nito na nagbubunsod ng mga ilang localized thunderstorms, lalo na sa silangan, bahagi po ng Quezon Province mula Kasiguran, Aurora, pababa ng Baler at ilang bahagi ng Quezon Province. At mayroong iba umaabot siya sa may bandang Rizal, yan, pagitan ng Rizal o Santa Ana at San Jose del Monte, Bulacan. Kaya may mga potentially na maaari tayong ulanin pa rin sa Metro Manila anytime. Depende sa magiging dala ng water vapor nito habang binabaybay nito ang eastern portions ng Quezon Province habang tinatawid dito palapit ng Metro Manila. So kung may consume pa rin siya ng water vapor hanggang makatawid ng Metro Manila, ay magbubunsod yan ng mga kalat-kalat na pag-ulan. So medyo ready pa rin sa inyong payong lalo na mamayang hapon. Asahan ang mga pagkulog at pagkidlat dyan sa bahagi nga po ng Quezon Province at maaring ulanin din ang parte ng Camarines Norte. Extreme Nodo Luzon, party, mostly kaudi lang din ang iiral at asahan ng mga kalat-kalat lamang na mga hihinat katamtamang pag-ulan. Ayan may mga ilang kaulapan. Pero makikita natin, overcast ang paligid nila. So may mga portions na katamtama ng panahon dyan sa may bandang Ilocos Sur, kasama na ang Benguet, Mountain Province, at ilang bahagi dyan sa bandang Benguet, yan, sa Mountain Province nga po, at Abra, yan. Inaasahan ng mga magiging katamtaman at mga party tumuslicaw di lang din, kabilang na ang buong kanluran ng Nodo Luzon. So, mula sa bahagi ng Ilocos Sur, kasama ang Pangasinan, magiging katamtaman din ng panahon na may mga ilang isolated at overcast na panahon, maging sa Zambales. So, yung afternoon rain showers, i-take note nyo nun lagi pagsapit po ng hapon. Maulap din ang parte ng Santa Luzon, lalo na sa may bandang Tarlac at Nueva Ecija ngayon. Kaya may mga potential na mga isolated rain showers na mga mahina at katamtamang pag-ulan lamang ang nakikitaan natin dito. So kung titingnan natin sa isa pang himawari sat para mas malinaw kung alin ang focus ng mga posibleng ulan, makikita natin sa Central Luzon ay katamtaman lamang at mauulap na panahon, papasok ng San Jose del Monte at Metro Manila. May umiiral na pag-ulan nga po dito sa may bandang eastern portions nga po, bandang Laguna, Santa Maria, hanggang dyan sa may bandang Louisiana, Sampaloc, hanggang Mauban, Quezon na yan. Dito naman bandang Tayabas, Quezon. So bandang Tanay hanggang Tayabas, Quezon, may mga mauulap at may mga mahihinat katamtamang pag-ulan ang maaring umiiral dyan. So, depende kung lalapit yan ng Metro Manila, anytime ay magkakaroon po ng pag-ulan. The rest ng Southern area ay magiging overcast din tayo dyan at asahan ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms, especially pagdating po na ng hapon. At mula sa buong Southern Luzon, makikita natin ay katamtaman din na lagyan ng panahon, kabilang na ang Bico region, so isolated lang din ang mga pag-ulan ng iiral. Ganon din sa Palawan. Kasalukuyang may mga kalat-kalat na pag-ulan na umiiral dyan sa may bahagi nga po na El Nido, hanggang Dumaran at Araceli. Magdala ng payong at ingat sa posibleng flash floods pa rin. Umiiral din ang mga maulap na himpapawirin sa bahagi ng Mataras at Malabak sa Palawan. Asahan din ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Maulan din ang umiiral ngayon sa silangang bahagi ng southern part ng Leyte at southern part ng Eastern Samar region. Pero sa parehong hilaga nila ay katamtaman at mostly cloudy rin at overcast ang panahon. So mga isolated lane ng mga pag-ulan at kalat-kalat ang iiral,
kabilang na ang Borongan, Eastern Samar hanggang Guian, at Southern Leyte naman dyan sa dulo na ng Hinanungan hanggang San Francisco. Magdala ng payong just in case mga folks. At katamtaman din ang iiral sa buong bahagi ng Central Visayas hanggang Negros Region na yan at Panay Island. May mga mahihinang pag-ulan lamang ang iiral sa kanluran ng Panay Island at Negros Region, especially Gandoni, Sipalay, pababa na yan ang bandang Dumaguete o Siaton. Pero the rest ay katamtaman, medyo magiging mas maaraw sa inyo dyan at ganon din sa ilang parte ng South Luzon ng Masbate, Romblon at Marinduque. Dito, pagdating sa bahagi ng Mindanao, well, moderate to heavy rain showers na ang umiiral. Bunsod po ng intertropical convergence zone natin na umiiral mula pa kahapon. At generated nga po ito. At napaka-scattered, asahan ang moderate to heavy rain showers ngayon ang umiiral dito sa bandang Tandag, Surigao del Sur, pababa ng Bislig and the rest ng bandang Davao de Oro. So, sakop na ang buong Compostela Valley at Davao Oriental niyan, Samati at Governor Generoso. At wala sa Davao del Norte, City of Davao hanggang di sa may bandang Davao Occidental ay makakaranas kayo ng mga ilang moderate to heavy rain showers. Well, mataas ba ang heavy rain potential? Kung sisilipin natin sa Himawari GMA, mula sa heavy rain potential natin ay mataas po ang heavy rain potential ninyo sa halos buong Davao region po. Kaya ingat po sa mga biglaang flash floods in case kabilang na dyan sa bahagi nga po ng Davao Occidental at Davao del Sur po. Magiging maulan din ang inaasahan natin sa buong Sarangani Island, yan, at the rest ng bandang South Cotabato. Sakop ng Sorsogon area, Maguindanao, na magiging maulap kayo dyan unti-unti at magkakaroon na rin ng mga kalat na pag-ulan na may pagkidat at pagkulog. Magiging maulan na rin unti-unti ang central ng Mindanao at pataas yan hanggang dito sa may bandang Lanao region. At sakop maya-maya sa hilagang bahagi ng Mindanao na kasalukuyan, medyo gloomy pa tayo ngayon dyan at medyo katamtaman, especially sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental hanggang dito niyan sa Agusan del Norte. Pero expected ang isolated rain showers and localized thunderstorms dahil nasa 80% daw na chance kayo na uulanin nitong maghapon. Ganon din ang iira sa buong Lanao del Norte at Lanao, Misamis Occidental, lalo na sa buong Zamboanga Peninsula na mas maulap at asahan din ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog, moderate and some heavy rain showers din ang iiral dahil na rin sa umiiral nating intertropical convergence zone. So magiging mas maulan ang katimugang bahagi ng ating bansa, especially Mindanao, at magiging overcast naman at isolated pagdating naman sa bahagi ng Northern Luzon at Southern Luzon. Well, kung sisilipin naman natin yung rainfall forecast natin para ngayong araw ng June 19, kung titingnan natin dito ay for 8 o'clock forecast, hanggang ngayong tanghali, makikita natin ay katamtaman ang magiging lagay na panahon sa halos buong Luzon. Magiging maulan lamang dito sa may bandang Baybayin or bandang eastern portions ng Luzon. Kasama na nga ang Isabela, ang Aurora region hanggang Camarines region. Yan sa Camarines Norte. Yan, mga mahihina at katamtamang pag-ulan. Mga isolated lang din ang iira sa may bandang Kanluran, especially sa bandang hapon po. Pero sa umaga ay wala munang mararamdaman na medyo maulan. So medyo katamtaman muna ang iiral sa buong bahagi na Ilocos Region o halos buong kanluran ng Lolo Luzon, kasama na ang Metro Manila, Calabarzon at Mimaropa. Mga isolated lang din ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Panay Island, west portions ng Visayas, at magiging maulan din. Katamtaman ang maging pag-ulan din sa may bandang Zamboanga Peninsula at moderate to heavy rain showers naman ang iiral sa ilang bahagi ng Davao Region na binanggit natin kanina sa actual satellite imagery, especially kasama na ang City of Davao. Dahil nga po sa umiiral na napakalawak na trough na ito, dala ng intertropical convergence zone, so watch out po sa posibleng pagbaha within 24 to 48 hour period sa bahagi nga po ng Mindanao at southeastern ng Visayas. Yan. So, mga Luzon hanggang Visayas, kasama ang Southern Luzon, medyo mga gloomy lang tayo, isolated ang mga pag-ulan at mahihina hanggang katamtaman ang madalas na pag-ulan na may localized thunderstorms. Pagsapit naman naman ng hapon, magiging kalat-kalat din at isolated pa rin. Magiging isolated na tayo sa parte ng Luzon, lalo na sa bandang Ilocos region. Yan, siguro mga light to moderate showers base rito sa forecast. Mga mahihina o may tsansa o malita tsansa rin na uulanin ang Metro Manila. Pero kung pumasok man yan na 10% at least, mga light rain showers ito. Light to moderate showers naman ang iiral sa ilang bahagi ng Mindoro, lalo na sa Occidental at bandang Palawan nga po. May mga ilang cluster din ng heavy rain showers sa may bandang
Puerto Princesa mamayang hapon. So kung pumasok man yan, magdala ng payong at ingat sa potensyal na pagbaha. Pero sa Bicol Region, mga ice maliit lang din ang tsansa, pero kung papasok yung 10%, mga mahihina lamang hanggang ilang katamtaman na pag-ulan lamang ang iiral. Light to moderate showers ang iiral naman sa buong silangan ng Visayas at West portions. So magiging isolated ang mga pag-ulan at mga mahihina at katamtamang pag-ulan ang iiral sa halos ilang bahagi ng Visayas area. Moderate to heavy rain showers naman ang iiral sa halos buong Mindanao, especially sa Davao Region, Sorsogon at Zamboanga Peninsula. Dahil nga po sa umiiral na intertropical convergence zone dito sa katimugang bahagi na mas mangungunang tatamaan ang Mindanao, asahan ang mga potentially na flash floods. Ingat na lamang po just in case, lalo na mamayang hapon mga folks sa bahagi nga po ng Mindanao area. At mamayang gabi naman, 8 o'clock PM onwards ay magiging maulan na o medyo magkakaroon na ng mga ilang potentially heavy rains ang parte ng La Union, kasama na parte ang Benguet at ilang bahagi ng Pangasinan area. Northwestern Luzon, may mga at least light to moderate showers ang iiral po hanggang Central Luzon. So kitang-kita naman po. May mga maliit na tsansa pa rin uulanin sa Metro Manila, pero kung papasok yan mamaya ay maaring light to moderate rain showers. Hanggang moderate rain showers lang din ang nakikitaan dito sa may bandang Camarines Norte, ilang bahagi ng Quezon Province at bandang Camarines Sur. Isolated lang din na katamtaman na pag-ulan ang iiral sa bandang Palawan at eastern portions ng Visayas. Pero mula dito sa may bandang west portions ng Visayas, ng Panay Island at Negros Region at halos buong Mindanao, patuloy kayo makaramdam ng mga moderate and heavy rain showers. Sa Mindanao, bunsod pa rin ang umiiral natin na intertropical convergence zone. So dahil po sa pag-iral na yan, mas mataas ang influence ng pag-ulan ninyo dyan sa parte ng Mindanao. So dito makikita natin medyo nagmintis yung forecast ng tropical cyclone strike probability. Well, ibig sabihin lamang yon yung maapektuhan ng kung sakaling may mabuo na low pressure area, hindi masyado apektado ang Pilipinas. Pero yung mga pag-ulan ay mas mataas ang apektado natin na storm strike. Yun. Kasi sa Amerika, tawag nila kasi sa mga kasama ang pag-ulan ay storm. Sa atin sa Pilipinas, maraming variation tayo. Pag sinawag na storm, minsan iniisip natin bagyo na o low pressure area. So, maliwanag naman yan ay wala naman tayong inaasahang tropical cyclone strike probability, pero yung ulan na dala ng afternoon showers at ITCC ang magkakaroon sa atin ng problema, lalo na sa katimugan ng bansa. So malinaw lamang po yan ha, makikita rin natin sa actual satellite imagery na nagkakaroon nga po ng heavy rain showers, heavy rain potential ang buong Davao Region nga po yan. So inaasahan nga po at tama naman ang lumalabas na forecast ng ECMWF na magiging mas maulan ang katimugang bahagi ng bansa, especially sa Mindanao dahil nga po sa umiiral na intertropical convergence zone. Hindi masyado sa parte ng Luzon, mga isolated lang talaga muna ang mga pag-ulan ang iiral natin dahil halos wala muna tayong mararamdaman na malakas na habagat o monsoon rains dito sa parte nga po ng Luzon area. Titingnan din natin sa water vapor, makikita natin ay medyo mataas pa rin ang water vapor dahil may mga manipis pa rin tayo na southwesterlies na umiiral. Kaya lang, manipis ito, sobrang nipis, hindi natin masyado ramdam sa parte nga po ng kaluran ng bansa. So manipis lamang, halos hindi natin ramdam. Maging dito sa pinaka-CMS Doppler microwave imagery natin na ginagamit. So wala po masyado. Puro lamang na mga isolated rain showers ang iiral maghapon. At dahil wala naman tayong bagong binabantay na anumang invest o anumang aktibong low pressure area so far, diretso agad tayo sa ating tropical cyclone assessment monitoring para sa mga significant o may mga posible pa rin susunod dahil nga po yung mga lumalabas na latest forecast natin probably next week o nitong katapusan ng June ay may mga nakikitaan tayo na may mga potentially invest o active low pressure ang posibleng lumabas sa forecast. Bagamat sa ngayon ay hindi pa masyado certain at makikita natin sa global spectral model may mga ilang Coriolis circulation nga po tayo nakikitaan. So hindi natin niruled out na wala tayong mamamataan na anumang invest this week ha. Pero ayon na rin sa ating tropical cyclone strike probability ay halos mga pag-ulan lamang ang iiral lalo na dito sa katimugang bahagi ng bansa. Ayun, kitang-kita naman po na within 72-hour period ay magiging maulan ang katimugang bahagi naman sa kabilang na ang Palawan area.
Hindi masyado sa bahagi ng Northern Luzon. Nakitang-kita naman natin sa mga forecast. Ayun, i-zoom in pa natin. Maabot sa 5 to 10 to 20% na mas apektado ng mga malawakang pag-ulan ang bahagi nga po ng Mindanao area. So kung hindi man isang tropical wave o aktibong low pressure area ang ating mamamataan o dito mamamonitor sa may bandang katimukan ng bansa, ay maaring yung dala ng ITZZ na malawakang ulan na mas maapektuhan ang halos buong Mindanao at kalurang bahagi ng Visayas at Palawan na umaabot at least 5 to 10%. Pero sa buong bahagi ng Bicol Region o Southeastern Luzon at ilang bahagi ng Calabarzon hanggang Extreme Northern Luzon, hindi tayo masyado maapektuhan within 72-hour period. Pero merong namamataan dito na isang posibleng trough or low pressure area. Nasa north of Guam naman ito, so malayo. At tiningnan ko na rin yan sa simulation ng mga ilang forecast analysis ng computer model. Mukhang pahilaga ang kilos nito patungo ng Japan. So malayo itong pumasok sa bansa kung ito ay isang low pressure area. Or kung ulan man ay magpapaulan naman sa bahagi ng Japan. Malayo niyang makapasok sa bansa. Pero yung concern natin ay yung magiging pag-ulan sa katimukan ng bansa at by the next 72 hour to 96 hour period. Ang extended niyan na forecast natin hanggang bukas po yan ay makita natin apektado pa rin ang halos buong Visayas at Mindanao. Pero 5% na lamang dito maapektuhan ng malawakang ulan. So, epekto lamang yan ng Intertropical Convergence Zone at wala naman tayong nakikitaan so far na anumang development abnormality kung sakali. At kung titignan natin sa ating Global Spectral Model, gamit ang ating RSMC courtesy of GMA Pag-asa, makikita natin ay mga, yun nga po, pinakitaan na natin sa inyo kanina. May mga ilang Coriolis circulation lang tayo naiiral dito. Sa mean sea level pressure ay medyo may low pressure area nga po na nakikitaan dito. Kaso sa labas ito ng ating Philippine Area of Responsibility sa hilagang silangan ng Northern Luzon. Ayan o. So baka low pressure area ito o maging invest ito anytime. Yan o. Kumikilos nga po ito pahilaga patungo sa may bandang Japan. So mukhang walang chance ito na makapasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Ang forecast duration nito hanggang June 23 to June 24, 2025. Ayan o. So mukhang merong invest to low pressure area tayo mamataan dito sa labas ng PAR. Pero gaya ng ating mga nakaraang forecast monthly, may mga chance talaga na lilihis lamang ito sa outside ng ating PAR. Pero sa loob ay wala namang masyadong magiging epekto nito. Depende na lamang kung agad-agad itong lumakas at maging isang napakamalakas na bagyo. Makapaghahatak pa rin yan sa ating southwesterly trade wind sa Timog Kanluran. Sa ating computer models naman ay ganun din na pinapakitaan ni GPS. Merong low pressure area nga na mamamataan sa ilagang bahagi nga po ng Guam at posible nga po itong mag-iisang aktibong low pressure area. Pero again, ay wala itong magiging epekto sa bansa at walang significant na ito ipapasok ng Philippine Area of Responsibility. Kay CMWF din ay medyo trough ang nakikitaan niya dito sa hilagang bahagi ng Guam, kaya mataas ang positivity o mataas ang potential na maaring ito ay maging isang aktibong low pressure area. Then may nakikitaan din si ECMWF. Bagamat na mas disorganized ang ipinapakita ni ECMWF kumpara kay GFS. Pero yung mga pag-ulan dala nga po ng ITZZ, makikitaan dito kay ECMWF na magpapaulan nga po sa katimugang bahagi ng bansa. Kay NABGEN naman na mas agresibo, ito kitang-kita naman din na ganun din ang pinapakita. So mukhang mataas ang potential na itong isang namamataan nating low pressure area sa may hilaga ng Guam ay maaring mabuo. Pero kay NABGEN may nakikitaan na mayroong nag-emerge na isang low pressure area dito sa may bandang Southern Luzon. Pero napaka-insignificant na ipinapakita ni NABGEN. Ang maliwanag lamang na nagtutugma ng mga forecast itong nasa hilagang bahagi ng Guam na mula sa pinaka-tropical strike o cyclone strike probability natin na kitang-kita ay may nakikitaan nga po hanggang since hanggang June 21 po yan. At maabot sa 40% yung chance of strike probability nito o yung development kung magiging bagyo man siya o low pressure area.
mataas at nagtutugma sa mga iba't ibang mga weather agencies mula kay Japan Meteorological Agency, NABGEM, ECMWF at GFF. Ibig sabihin naman lumalabas 90% na tsansa na magiging isang bagyo ito. Yan. Or siguro tropical depression onwards. Yan. Na ipinapakita. So, yun lamang ang so far na makikita natin na mayroong tropical cyclone tayong mamamataan. Kaya lang, safe naman ang Pilipinas dahil hindi ito nakikitaan na papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantala sa Ulat Lindol, well, kanina mayroong pagyanig na naman pero ito ay nasa labas ng bansa at kaninang madaling araw nagkaroon nga po ng magnitude 5.3 sa may bandang Surigao del Sur. Ayan. At kaninang bandang alas 7:15 AM ito, approximate, yan, base sa aking seismograph, ay wala yan sa loob ng ating bansa. So, titingnan natin sa labas kung ano ang naging pagyanig na yan. Ayan kanina, 7:08 AM, naganap sa off coast ng Hokkaido, Japan. Magnitude 5.9 sa kanila ito, na may lalim na epicentral depth of 12.9 km ang lalim. So, at least mga intensity 4 din yan na mararamdaman sa paligid ng Hokkaido o Nemuro hanggang na Manaka ng sakop pa rin ito ng Hokkaido, Japan. Ayan So, naging pagyanig, na-detect na aking seismograph kaninang umaga. Ayan long period siya. Ito, short period. Malamang ito yan na naitala naman sa record ni PHIVOLCS data feed. Naganap yan kaninang 1:25 AM dyan sa may bandang south ng Calatagan, Batangas nga po, na may magnitude 4.0 pa rin na pagyanig. 1:25 AM po yan naganap, which is nai-report na natin yan sa ating kanina madaling araw dahil gising ang inyong lingkod nang magkaroon ng isang magnitude medyo malakas na pagyanig. At dyan na naman yan sa bandang Calatagan, Batangas na aftershock. So inaasahan natin na magbabantay ang ating mga kabatang tectonic plates. Tectonic lang din naman ito, hindi ito volcanic, so walang kaugnayan dito si Taal Volcano. So, 2 beses siyang yumanig ng medyo malakas at after nyan ay wala namang sumunod sa kanya na mga aftershocks o yung mga sunod-sunod din ng pagyanig sa paligid ng bansa natin base sa data feed ni PHIVOLCS. Pero may mga minor earthquakes sa tayong namataan. So, diretso agad tayo sa ating historical earthquake. Kung ilan na ang total earthquake natin at mukhang nadagdagan na naman tayo ng another magnitude 5.0. So mukhang nakikita na niya ang record ni May na nasa 3 magnitude 5. So for the month of June ay nasa total of 691 earthquakes na tayo. 662 sa 2.0 o magnitude 2.0 pataas. 26 sa magnitude 4.0 at mukhang natiling 3 ang ating magnitude 5.0. So malamang itong yung aftershocks niya at nasa magnitude 4 plus lang naman, hindi siya umabot ng magnitude 5. So nanatiling 3 ang ating magnitude 5.0 at so far wala pa rin tayo na itala na mas malakas pa sa magnitude 5.0 pataas or starting magnitude 6. So 691 na po ang total earthquakes natin at nasa 26 na po ating magnitude 4.0 at 3 magnitude 5.0. So mag-iingat pa rin tayo mga kababayan, lalo na sa may bandang Cordillera at Middle Region dahil tuloy-tuloy pa rin ang mga mahihinang pagyayanig dyan at mukhang dumadalas na rin ang pagyanig dyan sa may bandang Calatagan, Batangas. So take note yan at laging mag-iingat at alisto palagi. Sa katimugan na naman ng bansa, especially sa eastern part ng Mindanao, ay maging mapagmatsyag din tayo dahil sunod-sunod din ang mga mahihinang pagyanig dyan. Patuloy na active pa rin yung mga fault natin sa Manila Fault at Lubang Fault at yung itong bandang Pacific Fault Line natin na malaki. Yan, yung Philippine Sea Plate natin na mas aggressive siya ngayon na yumayanig. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Huwebes, June 19, 2025.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, June 19, 2025. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang sa ating website na www.himoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin nasama ngayong araw, ngayong umaga. Well, magiging isolated lang talaga ang forecast ng mga pag-ulan natin dito sa bahagi ng Luzon. Pero sa katimugan naman, especially sa bahagi nga po ng Southern Visayas at Mindanao, mag-iingat po dahil kayo po ay mas magiging maulan sa bahagi ng yan ngayong araw. So may mga potentially na pagbaha. Kaya mag-iingat sa potensyal at lalo sa mga bulong-bunduki na may mga posible pa rin mga pagguho ng lupa. Visit lamang sa ating website sa gusto malaman pinaka-dynamic events mula sa data feed ng aking weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.